Hello everyone! Welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning sa inyong mga topics from 1st quarter hanggang 4th quarter, feel free to visit our playlist. Kompleto lahat yon. Okay, let's get started! Magandang araw mga minamahal kong grade 8 students. So, nandito na tayo ngayon sa learning task number 2, week 8. Malapit na tayong matapos sa inyong 1st quarter. Disclaimer lang mga anak, pinalitan ko yung mga given upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa module ninyo. Okay? So, meron tayong problem dito. Solve the systems of equations by graphing, elimination, and substitution. Bali, tatlo yung gagawin natin. By graphing, elimination, and substitution. Dapat mas naunay dito para malaman natin kung tama yung i-graph. Pero sundin na lang natin kung ano yung nasa module ninyo. Okay? Meron tayong equation dito na 2x minus 3y equals 2. At yung equation 2 natin is y is equal to x minus 2. Ngayon, sa graphing, di ba maraming beses na tayong nag-graph sa mga previous learning task natin? Alam kong kabisado nyo na. Ano ulit yung gagawin natin para makapag-graph tayo? Kunin natin yung x and y intercept. Unahin natin yung equation 1. That is 2x minus 3y is equal to 2. Since hindi siya naka-slope intercept form, para makuha natin yung y-intercept, let x is equal to 0, diba? So, isubstitute natin yung 0 sa x, that is 2 times 0 minus 3y is equal to 2. So, 2 times 0 is equal to 0. Ang matitira is negative 3y is equal to 2. Para makakuha natin yung y-intercept, anong gagawin natin para matanggal si negative 3? I-divide natin both sides by negative 3 para makancel siya. Then, y is equal to 2 over negative 3. Sorry, dapat negative 2 pala ito. Negative 2 ito, then negative 2, negative 2, negative 2. So, magiging y is equal to positive 2/3 pala siya. Sorry. So, ang y natin is 2/3. Ibig sabihin, ang y-intercept natin is 0, 2 over 3. Or, pwede rin namang i-convert ninyo sa kanyang decimal form. So, i-divide nyo lang. 2 divided by 3 is equal to 0.66. Kasi mas madali nating ma-graph ito sa Cartesian plane. So, pwede ring 0, then 0.67. Okay? Tapos, anong gagawin natin para makuha naman yung x-intercept? So, kapag yung x-intercept naman ang kukunin, let y is equal to 0 naman. So, that is 2x plus minus 3y is equal to negative 2. Palitan natin ng 0 yung y. So, 2x plus 3 times 0 is equal to negative 2. So, magiging 0 na yan. Wala na yan. Ang matitira is 2x equals negative 2. Para makuha natin yung value ng x, i-divide natin both sides by 2. Then, x is equal to negative 2 divided by 2 equals negative 1. So, x equals negative 1, ibig sabihin, ang x-intercept natin is negative 1, 0. Okay? Bakit 0 yon? Kasi let y is equal to 0. Bakit 0 to? Kasi let x equals 0. Okay? Ngayon, pwede na natin siyang i-plot sa ating Cartesian plane. Unahin natin yung equation 1. 0, 0.67. Nasaan yon sa y-axis? So, nandito siya sa lagpas kalahati ng 0 tsaka 1. So, i-estimate ko na lang ha. And then, we have negative 1, 0. Negative 1, 0. Mamaya na natin siya lalagyan ng line. I-solve muna natin itong equation 2. Sa equation 2 naman, ang given na I is slope intercept form.
Ibig sabihin, di ba, y is equal to mx plus b. Yung b dito, ito yung y-intercept. So, ang y-intercept natin dito is equal to 0. Ang b dito is negative 2. Yan na agad yung y-intercept. Ngayon, para naman makuha yung x-intercept, let y is equal to 0. So, that is equal to 0 equals x minus 2. Transpose natin si negative 2 sa kabila, mag-change ng sign, magiging positive 2 is equal to x. Pwede rin naman ito yung ilipat ninyo sa kabila, mag-change ng sign, pero i-divide nyo pa sa negative 1. Mas mahaba yung solution niya. So, x is equal to 2. Ibig sabihin, ang ating x-intercept is 2, 0. I-plot natin sa Cartesian plane, ang y-intercept is 0, negative 2, 0, negative 2. So, nandito siya. And then, we have positive 2, 0. Positive 2, 0. Ngayon, pwede na natin siyang i-connect. Gumamit kayo ng ruler or straight edge. So, ito yung equation 2. Extend pa natin. Kulang yan. Kasi dapat mas nauna yung elimination para alam natin kung saan sila magtatama. Y equals x minus 2. Ayan, i-connect naman natin to. Kung saan sila nag-meet, doon yung magiging solution niya. So, nag-meet sila dito sa positive 8, positive 6. So, malalaman natin yan kung yan ba yung magiging solution niya by elimination. Diba? Kasi kapag intersecting lines, there is only one solution. Ngayon, sa letter B tayo by elimination. Elimination. Dito sa elimination, magtatanggal tayo ng variable or magbabawas tayo ng variable. Ang gagawin lang natin is babawasan natin yung equation. Dapat maging x lang siya or dapat maging y siya. Ang gagawin ninyo is isulat nyo muna yung equation 1, that is 2x minus 3y equals negative 2. And then isulat nyo din ito, dapat kapareho niya dito. Dapat mauna yung x. I-transform muna natin siya sa kanyang standard form. Transpose natin si x, magiging negative x. Then plus y is equal to negative 2. Ito na yung standard form niya, diba? Tapos, itong standard form niya, itatapat natin dito. Negative x plus y is equal to negative 2. Ngayon, merong mga equations na masusubtract mo na agad yung given na equation. Dito kasi magkaiba yung coefficient nila. So, mag-isip kayo ng number na isusubtract mo kay 2 para maging 0 siya, para matanggal siya dito. Para y lang yung matira. Or, pwede rin namang mag-isip kayo ng number na pwede mong isubtract kay negative 3 para maging 0 yung y. Ganun yung elimination. So, ang idea is, mag-isip kayo ng number na pwede nyong isubtract kay 2 para maging 0. That is negative 2, diba? So, paano natin gagawing negative 2 itong equation 2? I-multiply natin ngayon ng negative 2. So, magiging 2x minus 3y equals negative 2. Then, i-distribute mo yung 2 na lang kasi negative na pala to. 2 dito sa may equation 2. So, 2 times negative x equals negative 2x. And then, 2 times y is equal to positive 2y is equal to 2 times negative 2 equals negative 4. So, dapat i-distribute mo sa lahat ng coefficients. Then, ma-eliminate na itong 2x minus 2x. So, magiging 0 na siya. Kaya nga siya elimination. So, magiging 0 na yan. And then, yung mga remaining, i-add natin. So, negative 3y plus 2y, magkaiba ng sign, i-subtract. So, 3 minus 2 is equal to 1. Then, copy the sign of the greater number that is negative, kaya negative 1. Then, y is equal to negative 2 plus negative 4 equals negative 6. So, dapat alam nyo na ang mag-add at mag-subtract ng integers, ha? Kasi baka tanungin ninyo bakit naging negative 6 yon.
Kasi pag magkapareho sila ng number, i-add naman natin. Unlike dito na isusubtract natin yung kanilang absolute value. So, meron na tayong negative y is equal to negative 6. So, diba, na-eliminate na natin yung x. Again, pwede ninyong i-eliminate naman yung y. Ang i-multiply nyo naman is 3. Para maging 3y siya. Kailangan lang natin is y. So, i-divide natin by negative 1, negative 1. So, y is equal to positive 6. So, meron na tayong value ni y. Ngayon, kung meron na tayong value ni y, pwede na rin nating masolve yung value ni x. Paano? Gamitin natin yung equation 1 or pwede rin gamitin natin yung equation 2. Yung equation 2 natin is y is equal to x minus 2. Substitute natin yung y that is 6 equals x minus 2. Ngayon, ang goal natin is si x lang ang matira. So, i-transpose natin si negative 2 magiging positive 2 is equal to x. So, 6 plus 2 is equal to 8 is equal to x. Kung ayaw naman ninyo yung number ang ilipat, pwede naman yung x, pero magiging negative x siya, tapos i-divide mo pa siya sa negative 1. The same lang din sila ng magiging sagot. Pakita ko na nga. So, pag yung x nang nilipat natin, di ba, negative x is equal to negative 2. Yung 6 naman magiging negative 6. So, that is equal to negative x equals negative 8. Then, i-divide natin ng negative 1 para maging x lang siya. So, x is equal to 8. Basta alam niyo yung mga pasikot-sikot sa pag-solve ng x. So, ang x natin is 8. Ang y natin is 6. So, ito na yung tinatawag natin na substitution method. Kasi sinubstitute natin yung value ng y dito sa x. Okay? Ngayon, ang value ng x natin is 8. Ang value ng y is 6. So, tama yung graphing natin kanina na 8, positive 6 ang solution. Paano nyo malalaman kung tama yung nakuha ninyong sagot? I-check natin. Kailangan mag-equal yung mga equation. Dito na lang tayo sa equation 2 para mas madali. That is y equals x minus 2. Ang y natin is 6 is equal to 8. Ang x natin is 8 minus 2. Kailangan mag-equal sila. So that is 6 equals 8 minus 2 is equal to 6. So tama naman siya. 6 is equal to 6. Okay? Next, dito naman tayo sa letter B, solve the problem using any method. So, kahit ano daw pwede natin gamitin. The sum of two numbers is 34 and the difference is 2. Find the numbers. Pwede natin tong isolve mentally pero kailangan natin siyang i-represent as variables or systems of equations. Ano daw yon? The sum of two numbers is 34. So, let x be the first number and y be the second number. So, kapag i-add daw natin yung dalawang number na yon, magiging 34. Tapos, the difference is 2. Ibig sabihin, x minus y is equal to naman. Okay? Ang best na method na pwede ninyong gamitin dito is elimination. As you can see, yung positive y, inverse niya yung nasa equation 2. So, may eliminate na agad yan. So, positive y plus negative y is equal to 0. Ang matitira is 2x is equal to 34 plus 2 equals 36. Nakuha ninyo? Then, para makuha natin yung value ng x, i-divide natin by 2, both sides. And makakancel yan. So, x na lang ang matitira. Then, 36 divided by 2 equals 18. O, diba? Simple lang siya. Ang x natin is 18. Ngayon, para naman makuha natin yung y, by substitution naman tayo. By substitution, ito by elimination. Pwede ninyong gamitin yung first equation at pwede rin yung second equation. So, ang gagamitin ko is yung first equation na x plus y equals 34. Substitute natin yung x, that is 18, plus y equals 34. Ngayon, anong gagawin para yung y lang ang matira dito? Transpose natin si positive 18 magiging negative 18. Then, y na lang yung matitira dyan. Simplify na natin.
So, y equals 34 minus 18 equals 16. Ganun lang siya kasimple. So, ang x natin is 18, ang y natin is 16. Therefore, the two numbers are 18 and 16. O, kung gusto niyo yung i-check, i-substitute ninyo doon sa equation. That is x plus y, di ba? So, ang x natin is 18 plus 16. Mag-equal siya dapat sa 34. So, 18 plus 16 equals 34. And nag-equal naman sila. Ngayon, dito naman sa x minus y. So, 18 minus 16 is equal to positive 2. 18 minus 16 is equal to 2 equals 2. So, equal din sila. So, ito na yung final answer. Okay? Kung nakatulong ito sa inyo mga anak, please comment down below at paki-like na rin ang video na to. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye!